Siyempre sa video, meron na namang loan app na bumabalik na naman sa Play Store at nagkaroon siya ng bagong update at of course, bagong release ulit siya, which is itong si Kita Kwarta Loan App. So, meron kasi nag-request itong si Kita Kwarta na i-review ko daw. So, dahil nga existing na itong loan app na ito at matagal na po talaga itong loan app na ito guys at patuloy lang siya nagkakaroon ng update at in and out siya sa Play Store. Anyways, downloadable lang po siya sa Play Store, wala po siya sa App Store. Alam ko na some of you is visible na rin itong loan app na ito dahil meron po siyang mga ads. Eto na nga, sabi niya dito, release niya lang this April 2025 at talagang bagong loan app siya. So usually kapag ang loan app ay nagkaroon ng bagong release or bagong update, may possibility talaga na meron siyang mga changes or improvements compared before. So aalamin natin ngayon yan dahil sabi niya dito napapautang daw siya ng up to 70,000 pesos. Pero huwag tayong mag-expect na yun talaga yung ibibigay sa atin, papautang sa atin. Kasi usually po kapag mga first timer po, iba po yung rates natin, no? Iba yung offer nila. Kaya kung bago mo pa lang na-encounter itong si Kita Kwarta, no? Huwag mo munang i-download yung app. Panoorin mo muna yung buong application process ko para magkaroon ka ng idea or mabigyan kita ng heads up. Ano ba ang nire-require sa loan app na ito? Paano ba mag-apply dito? Magkano ba yung loan offer nila? Magkano ba yung interest rates nila? Okay ba siya utangan? Well, lahat po yan malalaman natin sa video na ito. Anyways, ito si Kita Kwarta Loan App po pala is under po siya kay Pearl Lending Company na sinasabi niya siya daw po ay naka-registered sa SEC. Kaya nung pinuntahan ko naman po si SEC website is wala po siya doon sa list of recorded online lending platform. So, kapag mga ganitong loan app na wala siya sa list or sa active list ng SEC, medyo kahit pa paano magkakaroon tayo ng red flag dito. Since bago pa lang ito, we don't know kung naka-process pa yung registration niya. Pero yun nga, kailangan natin siyang silipin guys. Kasi maraming mga loan apps nga na nasa SEC website pero ligwak pa rin. Ano pa kaya itong mga hindi pa naka-register or bago pa lang? Anyways, dindownload ko yung app. So, dito right away, may pa-coupon siya. So, exit lang natin to. We don't need a coupon. Hindi pa kasi approve. Anyways, nakalagay dito guys. So, as usual, just like before, sabi niya nagpapautang siya ng from 3,000 pesos up to 50,000 pesos. So, ang loan term siya daw ay umaabot hanggang 210 days to pay. Pero guys, disregard this one kasi talaga ang layo naman talaga din sa katotohanan nito. Usually sa ganitong loan app. Just click lang natin tong loan, no? Para hindi na tayo magtagal dito. And then, dahil wala akong account dito, click natin tong registration and then we need to input my mobile phone number here and then get the verification code. I-enter po natin dito guys and then we need to create a password, a 6-digit password and then yung password nila guys, not really trusted talaga kasi nga kahit isang digit lang yung i-input mo dito is magpo-proceed siya. So weak po yung password kapag ganun kasi nahuhulaan naman. Anyways, after this one, no, proceed tayo sa next step and we need to allow this mga permission like to access the phone calls daw, SMS, mga ganun po kasi para makapag-proceed tayo. Babalik tayo sa dashboard natin dito which is we need to click this apply for withdrawal. Na withdrawal na, ganun pa tayong loan. And then here po, we need to input the basic information, the authentication, and dito sa baba is to upload attachment daw. So isa-isahin natin to ha. So dito muna tayo sa basic information which include our usage of loan, email, Facebook personal homepage link. Bakit naman ganito? Bakit required siya? Kasi usually guys, hindi siya nire-require. Pero dito sa Kita Kwarta is kailangan po natin mag-provide or mag-input dito which is very red flag for me dahil ayaw natin na mag-provide ng ating Facebook link. Lalong-lalo na kung ito ay link talaga. So ngayon to input this one, kailangan kasi natin siyang fill upan. Hindi tayo makapag-proceed kapag hindi natin siya pinilapan. So dugtungan lang natin siya ng username. So siguro kung ayaw niya talagang ilagay siya, so ako nilagay ko lang ng none or NA or other name, no, para lang makapag-proceed ako. Optional naman yung Viber at saka backup phone number niya. So dapat optional na rin tong Facebook, ano. So anyways, dito tayo sa industry category which is nag-a-accept po sila kahit wala kang trabaho like housewife, students, unemployed. So madami pong mga choices po dito. So ang pinili ko po is unemployed para malaman natin kung tayo po ba ay maa-approve kahit unemployed po tayo. Right after that, no, is we need to fill up our religion, then marital status, number of children, educational background, address information. And dito sa baba guys, pinaka-last is the emergency contact which is nagre-require po sila ng 5 character reference po ito ha. Magda-direct po siya sa ating phone book list. Well, we are done with our basic information. So next po tayo is the authentication na po. So dito po, nagre-require sila ng ating ID details po, identification po, as well as our facial verification. So ito nga po pala yung mga IDs po na hinihingi po nila. So pipili lang po tayo ng kahit isa lang po dyan and then i-input din po natin yung ating ID number. Right after that, mag-facial recognition po tayo, mag-selfie po tayo dito and then fill upan din po natin tong details sa baba like our name, gender, and date of birth. After this one,
1. So we are done with the basic information and also with the authentication. So dito po sa baba guys, nakalagay to upload attachment daw. So ito naman is optional siya. Pero para may idea kayo, so ito po yung hinihingi nila sa Meetup is nangangailangan po sila ng ating income proof po, like our job information, basic information, and then we need to upload the proof of income. May nare-require sila na ganito, which is I found it unnecessary naman kasi hindi naman talaga kailangan. Skippable naman siya, no? So in-exit ko siya guys. And kinlik ko itong submit. And then nakalagay dito na reviewing siya. It takes up to 24 hours daw for the result nga. And upon waiting guys, no, binalikan ko yung aking application na nakalagay dito, sorry. So ibig sabihin, rejected po tayo. So hindi daw ako na-approve dito, then I can try again. Gano'n din 1 week daw. So do you think ba sa ang parte dito na disapprove tayo sa maybe ba dahil unemployed yung nilagay kung aking employment status, so kailan ba nila ng employed or may income talaga or other details. Maybe dahil hindi tayo nag-provide ng 5-star comment for accelerated review. Usually kasi kapag nag-provide daw tayo ng ganun is mataas yung approval rate natin. Kaya pala doon sa Google Play Store reviews and ratings po nila, mataas yung ratings nila gawa nitong accelerated review nila. Kasi ako nagpo-provide ng ganito kasi hindi naman ako na-approve. Paano ko masasabing legit siya? Paano ko siya ma-review kung wala nga silang approval loan sa akin, di ba? Just to be honest lang tayo dito. So, maraming reason kung bakit hindi ako na-approve dito. Pero usually naman, no, sa mga ganitong loan apps, na-approve naman kahit bagong-bago pa lang. Na-approve na tayo sa napaka-legit na mga loan apps. Ano pa kaya itong mga loan apps na ito na bagong-bago pa lang, no? At wala naman silang hinihing mga big deal talaga na requirements talaga. So, hindi tayo na-approve. Ang taray, ha? Well, dito sa reviews niya, sa Google Play Store, no, napakadaming magagandang comments dito. Maganda daw itong loan app na ito. Pero nga, alam naman natin, accelerate review lang talaga yon para maaprubahan. Anyways, nakalagay dito, approve ang loan ko. 2K ang approve. Ang ibibigay, 1,540. Payable in 2 months na tig 1K. Kaso, nung pag-open ko ulit, dahil di ko pa naman ino-okay yung withdraw, hello, 1,110 na lang makukuha. Ang laki daw po ng kaltas. Plus yung bayad, may mga dagdag na din at rest, bigla naging 7 days. Naniniwala talaga ako sa ganito kasi alam niyo naman, napakatagal ko na nagre-review ng mga loan apps at talagang nangyayari to. Imagine that, 7 days to pay lang ulit siya. And then, nakalagay dito na 2K daw yung approved amount niya. Kukuha niya lang is 1,110. So, ibig sabihin, ang kinaltas nila is 890 pesos. Ang lala naman nun. Meron din na rate dito, nakalagay loan shark. Kapag mag-loan ka ng 2,000, ang makukuha mo lang is 1,100. So, pangalawa na to. So, ibig sabihin, legit talaga. Legit na ganun talaga yung loan offer niya at loan disbursement niya. So, parehas talaga sila ng isang nag-comment dito. So, payable in 7 days. May tubo pa na malaki bukod sa kaltas na 900. Oh, bongga. May tubo pa bukod sa kaltas. So, paano na yun? Ano na lang, di ba? Ano na lang yung mapapakinabangan mo doon? Grabe guys, I think that is enough na. Kasi dalawa na sila nagsabi ng parehas lang din ng detalye na 2,000 yung na-approve sa kanila. 1,110 na lang yung na-receive nila. And then, bukod doon sa kinaltas, meron pang additional dun sa 2,000. Hindi lang 2,000 yung babayaran mo. So, pag-isipan yung mabuti guys bago kayo mag-loan dito. Kasi for me, it's talaga tong loan app na to. Hindi ko po siya marirecommend sa inyo kung ganito siya kalala talaga. Anyway, sino sa inyo dito nakapag-try kay Kita Kwarta loan app? Paki-comment down below naman po yung experiences na para aware din po yung iba nating viewers. Yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!